Nagising akong mag-isa na lang sa kama ko, at suot ang puting t-shirt ni Kuya Aris Este Aristotle. Nalilito ako kung dapat ko pa ba siyang tawaging kuya, pagkatapos ng ginawa namin kagabi. At hindi pa naginip yun, dahil ramdam ko ang ebidensya, sagad hanggang buto. Automatiko namang namula ang mukha ko, pagkaalala ng ginawa namin kagabi, kung paano ako nagpaubaya sa kanya, at hinayaan siya sa nais niyang gawin. Inipit ko ang mukha ko sa kamay. Hindi ko alam kung tama ba na pumayag ako. Pero wala naman akong maramdamang nikatiting na pagsisi. At ano na ang mangyayari sa amin ngayon? Siguradong hindi na kami kagaya dati, na parang magkapatid ang turingan. Humugot ako ng malalim na hininga at tumayo. Pero natigilan ako ng samigid ang kirot sa ano ko. Ang sakit ng Maria ko. Bumalik ako sa pagkakaupo sa kama, habang sapo-sapo ang ibaba ng puson. Grabe naman kasi ang ginawa sa akin ni Kuya Aris Este Aris kagabi. Masakit din ang mga hita, balakang at mga braso ko. Para akong binugbog. Nanatili muna akong nakaupo, para pahupain ang kirot. Kinuha ko ang cellphone na nakapatong sa nightstand, para tingnan ang oras. Hala, mag-aalas 11 na pala ng tanghali. Nataranta ako at binalik ang cellphone sa nightstand. Sinubukan ko muling tumayo. Makirot pa rin, pero kailangan kong tiisin, at pumunta ng banyo. Anong oras ba kami nakatulog kagabi, o madaling araw? Siguradong nagtataka na si Tita Lourdes, kung bakit hindi pa ako bumababa. Si Aris naman hindi pa ako ginising nung magising siya. Anong oras kaya siya lumabas ng kwarto ko? Hala, baka mamaya may nakakita sa kanya, na lumabas sa kwarto ko. Pinilit ko nang tumayo at pumasok sa banyo. Hinubad ko ang t-shirt, at tumapat sa ilalim ng dutya. Napasinghap pa ako nang tumama na sa balat ko, ang maligamgam na tubig. Pero nakatulong naman ang maligamgam na tubig, dahil nar-relax ang mga kalamnan ko. Dahan-dahan akong humakbang pababa ng hagdan. Medyo makirot pa rin talaga, at ngalay ang mga hita ko. Halos pa ika-ika na nga rin ako maglakad at napapangiwi. O iha, nandyan ka na pala. Nagulat pa ako nang biglang sumulpot si Tita Lourdes, nang papasok na ako sa komedor. Tita Ninang, kinakabahan na tawag ko sa kanya. Bakit parang namumutla ka iha? May sakit ka ba? Nag-aalalang tanong niya, sabay salat sa noo at leeg ko. Medyo mainit ka ah, may sinat ka. Sinalat ko rin ang sariling noo at leeg. Oo nga, medyo mainit ako. Teka sandali, kukuhanan kita ng paracetamol, pero kumain ka muna. Opo, Tita Ninang. Ani ko at pinilit humakbang ng normal, at itago ang pagngiwi. Mukhang lalagnatin pa ako dahil sa ginawa namin ni Aris kagabi. Asa na nga pala yun? Nagpalinga-lingga ako, pero hindi ko makita ni anino niya. Naupo na lang ako sa upuan. Binati ko si Mamang Luming na pinaghahain ako ng pagkain. Nakakahiya nga, dahil tanghali na ako bumangon. Ito iha, sabaw ng nilaga. Para pagpawisan ka, may iba ka pa bang dinaramdam? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Napalunok naman ako. Wala naman po manang, medyo mabigat lang ang pakiramdam ko. Medyo kinakabahan na sabi ko. Sigurado ka iha? Opo manang. Nakangiti ng sabi ko, at humigop ng sabaw sa kutsara. O sige, kain ka lang ng kain. Aniya at bumalik na sa ginagawang paghihiwa ng gulay. Amanang, si Aris, este Kuya Aris. Tanong ko. Pumasok iha, pero sabi niya half day lang daw siya. Mamaya uuwi na yun. Sabat ni Tita Lourdes na kapapasok lang ng komedor. May hawak siyang isang banig na gamot at nilapag sa tabi ko. Ngumiti lang sa akin si Manang. Pasimple naman akong sumimangot, nang malamang pumasok pala. Baka importante. Bakit iha? May kailangan ka ba? May ipapabili ka sa kanya? Nakangiting sunod-sunod na tanong niya, habang nakatingin sa akin. Bigla naman akong nailang. Umiling ako. Wala naman po, Tita Ninang. Sabi ko at tinuon na lang ang atensyon sa pagkain. Ngayon ako biglang nakaramdam ng gutom. Sa gilid ng mata ko, ramdam ko ang tingin sa akin ni Tita Lourdes. Nilingon ko siya. Ngumiti siya sa akin. Pagkatapos mong kumain uminom ka agad ng gamot, para hindi na mauwi sa lagnat yan. Malambing na sabi niya. Ngumiti ako, opo, salamat po, Tita Ninang. Ang bait-bait niya talaga sa akin. Tumawag ang mama mo kanina,
Kaso nga tulog ka pa, kaya hindi ka na namin inistorbo. Imporma niya. Ganun po ba? Sige po, tatawagan ko na lang po siya mamaya. Pagkatapos kumain at uminom ng gamot, ay nagpaalam akong aakyat muna sa kwarto. Gusto ko kasing humilata, dahil mabigat nga ang pakiramdam at katawan ko. Kasalanan kasita ng magaling na lalaking yun. Ay sus, nanisi pa, marupok ka kasi, sabat ng isang bahagi ng utak ko. Nangingiwing umupo ako sa kama, at dahan-daang humiga. Hinela ko ang kumot at binuhay ang cellphone. Dinial ko ang number ni mama, pero walang sumasagot. Baka busy sa grocery. Ipinatong ko na lang ang cellphone sa nightstand. Matutulog na lang muna ako, baka sakaling paggising ko okay na ang pakiramdam ko. Naalimpungatan ako sa mabibining haplos sa buhok ko, at halik sa pisngi ko. Langhap ko rin ang pamilyar na amoy. Dahan-dahan kong minulat ang mata, at bumungad sa akin ang nag-aalalang mukha ni Iris. Kuya Iris Iris. Ngumiti siya at muli akong hinalikan sa gilid ng labi. Nag-init naman ang pisngi ko. Nasa tabi ko na pala siya. Sabi ni Mommy, sinisinat ka daw. Aniya habang malambing, na hinahaplos ang buhok at pisngi ko. Pinakiramdaman ko ang sarili ko. Ganun pa rin naman. Pero hindi na ako mainit. Napasinghap ako nang may maalala. Teka, bakit nandito ka pala sa kwarto ko? Baka mamaya biglang pumasok si Tita Lourdes, at kung ano ang isipin sa ayos natin. Natatarantang sabi ko, at lumayo sa kanya. Pero kinabiglang niya ako padikit sa katawan niya. E ano naman kung makita niya tayo sa ganitong ayos? Hindi na magugulat yon. At saka umalis sila ni Daddy, may appointment sila ngayon sa doktor nila. Natatawang sabi niya at niyakap pa ako. Diniinan pa niya ang labi sa sentido ko. Kahit na no, hindi na tayo gaya ng dati. Iba na ngayon kasi. Kasi ano, napakagatlabi ako, kasabay ng pag-iinit ng mukha ko, kasi may nangyari na sa atin. Mahinang sabi ko, at nagbaban ng tingin sa chest niya. Bam-antong hininga siya, hinawakan niya ang baba ko, at tinaas. Look at me. Photos na sabi niya. Tumingin naman ako sa kanya. Mapupungay ang kanyang mga mata, na titig sa akin. Nagsisisi ka ba sa ginawa natin kagabi? Malumanay na tanong niya. Napalunok naman ako. Nagsisisi ba ako? Malinaw ang sagot na hindi. Hindi. Sagot ko sabay kagatlabi at baba ng tingin. Niyakap niya naman ako ng mahigpit, at hinalik-halikan sa noo. Me too baby, and I'm so happy. Anas niya. Nagangat akong muli ng tingin sa kanya. Talaga. Tumango siya at ngumiti. Inipit niya sa likod ng tenga ko ang buhok ko. Gusto ko nga sanang ulitin yun, kaya lang alam kong iniinda mo pa ang sakit. Kaya ka nga siguro sininat. Aniya na may pilyong ngiti sa labi. Muling nag-init ang mukha ko sa sinabi niya. Pwede naman nating ulitin yun, kapag magaling na ako eh. Naibulalas ko sabay kagatlabi, nang ma-realize ang lumabas sa bibig ko. Ngiting-ngiti naman ang loko. Talaga, inirapan ko siya. Joke lang. Sabi ko sabay talikod. Nakakahiya. Talagang sinabi ko pa yun. Tumawa siya at kinabig ako padikit pa sa katawan niya. Ramdam na ramdam ko ang tigas at init ng katawan niya. Anong joke lang? Walang joke-joke sa akin pagdating sayo. Kaya pag galing mo, gagawin ko ulit ng paulit-ulit. Medyo paos ang boses na anes niya, na tila ba nang aakit sabay halik sa balikat ko. Parang bigla namang nag-iba ang katawan ko sa sinabi niya. Iris, tawag ko sa pangalan niya. Yes baby. Malambing na sabi niya, na panay halik pa rin sa balikat at leeg ko. Ano na tayo ngayon? Anong-ano tayo? Ulit niya at ipinihit pa ang katawan ko pa harap sa kanya. Lumunok muna ako, at tumingin sa gwapo niyang mukha. Pagkatapos ng nangyari sa atin kagabi. Ano na tayo? Ngumisi siya. E di ano pa? Boyfriend mo na ako, at girlfriend kita. Napanganga ako sa sinabi niya. Agad-agad. Iris POV. Iris ano ba? Nasa sala tayo, baka makita tayo nila Tita Ninang. Ani na Cole habang hinahalikan ko ang batok niya, at hinahaplos ang bewang niya. Hindi yan, nasa baba sila at busy. Anas ko sa tenga niya, at masinubsob pa ang mukha sa batok niya. Ang bango-bango talaga niya kahit noon pa. Kaya nga gustong-gustong kong niyayakap siya at inaamoy. Pero syempre ibang klaseng pagyakap, at pag-amoy na ngayon.
Ang lambot-lambot pa niya. Nakakagigil. Hindi ko na napigil ang kagati ng marahan ng tenga niya. Ouch! Angal niya sabay iwas ng ulo, at sinaman ako ng tingin. Napalakas yata. Ngumuso ako. Sorry. Di bagay. Aniya sabay irap sa akin. I know, kasi ikaw ang bagay sakin. Hirit ko sabay ngisi. Ang corny mo. Manood na nga lang tayo. Tumawa ako at tinuon ang tingin sa malaking screen ng TV, habang panakanak ako siyang hinahalik-halikan sa ulo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala, na pag-aari ko na siya. Nawala siyang pagtutol at pinaubaya ang pagtitiwala sa akin. Matagal kong tiniis ang sarili ko na hawakan siya at halikan, dahil alam kong hindi tama. Kaya nga hinayaan kong malayo siya sa akin, dahil baka makagawa ako ng bagay na pagsisisihan ko, at baka kamuhian pa niya ako. Hindi ko kakayanin yun. Nagkasya na lang ako sa pagtingin-tingin sa kanya mula sa malayo. Tinitimpi ang galit at selos sa tuwing may lalapit sa kanyang lalaki. Kahit noon pa man ayokong may ibang lalaking lumalapit sa kanya, gusto ko ako lang. Akala ko dahil kapatid ang turing ko sa kanya, kaya ganun ko na lang siya protektahan. Pero habang nagdadalaga siya, mas tumitindi ang pagnanais kong protektahan siya. Hanggang isang araw na realize ko na lang, na hindi na simpleng pagtinging kapatid ang nararamdaman ko sa kanya. Sa tuwing didikit siya sa akin, ay iba na ang nararamdaman ng katawan ko. Sa tuwing titingin siya sa akin at ngingiti, ay nag-iiba ang tibok ng puso ko. Na halos hindi na ako makahinga. Natakot ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Kaya ginawa ko ang lahat para iwasan siya. Nahihiya ako sa sarili ko, dahil ang tinuturing kong kapatid, ay palihim ko ng nagugustuhan. Nahihiya ako kanila mommy at daddy. Nahihiya ako kay Tita Madel, dahil lubos-lubos ang pagtitiwala niya sa akin. Lalo na mas nahihiya ako sa kanya. Dahil tinuturing niya akong kapatid, pero iba ang tingin ko sa kanya. Hindi lang ako magkakalakas loob, kung hindi ko narinig si mommy nakausap sa phone si Tita Madel. Pinag-uusapan pala nila kaming dalawa ni Nicole, at gusto nila na kaming dalawa ang magkatuluyan. Parang biglang nagliwanag ang langit sa akin. Kaya ang plano ko pagka-graduate niya, ay liligawan ko siya. At sa ayaw niya at sa gusto sasagutin niya ako. Dahil akin lang siya. Pero hindi naging ganun kadali. Dahil galit pa rin siya sa akin. Kasalanan ko rin naman. At masakit sa dibdib ko na galit siya sa akin. Kaya tiniis ko ang mga matatalim niyang irap, ay malamig na trato sa akin. Ang hindi ko lang gusto ay ang pagtawag niya sa akin ng kuya. Bago kami lumipad papuntang Manila, ay kinausap ko muna si Tita Madel, para hingi ng basbas niya para ligawan si Nicole. Walang pagsidla ng tuwa ko nang pumayag siya. Pero ang gusto niya ay sa pagbalik na lang ng Cebu ni Nicole ko siya ligawan, sa mismong bahay nila at kaharap siya. Pa rin ko pa rin naman yun. Liligawan ko pa rin si Nicole, kahit nauna na ang pag-ano ko sa kanya. Humulagpos lang talaga ang pagtitimpi ko, nang makita ko siyang hawak-hawak ng kaibigan niyang lalaki, na halata namang matagal nang may gusto sa kanya. Nagdilim talaga ang paningin ko. Buti nga napigilan ko pa ang sarili kong basagin ang mukha niya. Kasabay nun ay ang takot na naramdaman ko, na baka maaga siya ng iba, baka magkagusto siya sa iba. At yon ang hindi ko hahayaan. Bagamat pumayag siyang mag-boyfriend at girlfriend na kami, pero ang gusto niya ay isikreto muna. Naiintindihan ko naman yun, dahil binigle ko siya. Nararamdaman ko rin ang takot niya, kaya hahayaan ko muna siya sa gusto niya, at babantayan sa gustong umaswang sa kanya. May narinig akong tumikim sa likuran namin. Si Nicole naman ay agad na lumayo sa akin, at lumingon sa likuran. Tamad ding nilingon ko ito. Istorbo naman. Tita Ninang. Nauutol na sabi ni Nicole at tumayo. Si mommy pala. Tiningnan niya ako bago si Nicole. Napakamot na lang ako sa ulo. Mukhang nahuli niya ang paglalambingan namin. Mukhang enjoy kayo sa panunood nyo Ani mommy pero may himig ng panunukso ang boses niya, at hindi pa rin inaalis ang tingin sa akin. Maganda din po kasi ang palabas Tita Ninang. Ninenervyos na tumawa pa si Nicole. Napangisi na lang ako. Next time na lang pupunta kasi ako ng mall ngayon Samahan mo naman ako. Sige po, wala naman po akong ginagawa Pagpayag ni Nicole. Naalarma naman ako.
No, sabi ko at tumayo. Tinaasan ako ng kilay ni Mommy. Si Nicole naman ay pinandilatan ako. At bakit? Namiwang si Mommy. Kakamol nyo lang noong isang araw Aalis na naman kayo. Magpasama ka na lang sa iba dito lang si Nicole. Sabi ko at hinawakan ang kamay ni Nicole. Pero binawi lang nito ang kamay. Tiningnan ko siya. Pinandilatan lang niya ulit ako. Ano naman kung magmumol ulit kami? At siya ang gusto kong kasama, kaya nga siya ang inaya ko Ani Mommy at lumapit kay Nicole sabay abrisyete sa braso. Pero wala akong kasama dito. Hirit ko pa. At saka magsosolo kami sa kwarto, pag umalis si Mommy. Anong wala? Andyan naman ang daddy mo, maglaro na lang kayo ng chess. At saka hindi ko pinagbakasyon si Nicole dito para may makasama ka. O kaya umuwi ka na lang sa bahay mo. Halika na Nicole para makarami na tayo ng bili. Ani Mommy at inakay na pababa ng hagdan si Nicole. Napakamot na lang ako sa ulo. Sama na lang ako. Habol ko sa kanila. Kaya ang ending ako ang naging driver at taga-bitbit nila. Ayos lang. At least mababantayan ko si Nicole. Kanina ko pa nga gustong manapak ng mga lalaking tumitingin sa kanya. Tama lang ang desisyon ko na sumama, baka may maglakas loob pang lumapit Pumasok kami sa isang store, na puro damit pang babae ang nakadisplay. Hindi ko na lang pinansin ang mga tingin ng mga sales lady, at ilang mga babaeng customer na naroon. Tingnan mo ta Nicole, ang ganda ng kulay. Siguradong bagay na bagay sa yuta. Isukat mo dali. Excited na sabi ni Mommy, at inabot kay Nicole ang isang dress. Agad namang tumalima si Nicole, at pumasok sa fitting room. Halos malaglag ang pangako, nang makita ang suot niyang damit. Maiksi ito, lagpas kalahati ng hita. Medyo mababa ang neckline, kaya halos kita ang loob. Kita din ang likod. Sabi na bagay na bagay sa'yo, kunin natin yan, sabi ni Mommy. No, hindi nyo bibilhin yan, bumalik ka sa loob Nicole, at tanggalin mo yan, utos ko sa kanya. Ha, bakit? Maganda naman gusto ko nga Aniya na bahagya pang nakanguso. Pues ako hindi ko gusto. Mariing sabi ko, bakit, ikaw ba ang magsusuot? Bara ni Mommy sa akin. Hindi maganda yung damit na pinili mo. Binalingan ko naman si Nicole. Ang iksi-iksi, halos kita na ang buong kaluluwa mo. Baka sipunin ka pa dahil walang takip ang likod, halos kita din ang dibdib mo. Baka mapaaway pa ako, kapag may tumingin sa'yong ganyang ang suot mo. Tuluyan ang napanguso si Nicole, at tumingin pa kay Mommy na tila nagpapasaklolo. Nikolai, tawag ko sa buong pangalan niya. Tanda na seryoso ako sa sinasabi ko. Sige na habarin mo na lang yan at pumili na lang tayo ng bago. At sa susunod hindi na natin isasama tong KJ na lalaking Ani Mommy sabay irap sa akin. Inirapan din ako ni Nicole, bago pumasok sa loob ng fitting room. Kaya ang nangyari ang bawat pinipili nilang damit ay dumadaan muna sa mata ko. At kapag sinabi kong hindi, wala rin akong pakialam, kahit matatalim na irap at simangot, at ibigay nila sa akin. Ayoko lang pagtinginan si Nicole ng mga lalaki, dahil sa suot niya. At para pampalubag na rin ng loob, ako na ang nagbayad ng lahat ng binili nila. Nang mapagod sila sa paglalakad, ay nag-aya ng kumain sa isang restaurant. Mabuti naman at nakaramdam din sila ng pagod. Ako na kasi ang nahihilo kung saan-saan sila pumapasok. Kapag walang nagustuhan ay lalabas at papasok ulit sa katabing shop. Si Mommy lang naman talaga ang mahilig mag-shopping dinadamay pa si Nicole. Sa susunod aayain ko siyang mag-date, then pupunta kami sa bahay ko. Sa bahay pala naming dalawa.